Yes, excited. You've been in the industry for 15 years. And yung 15 years na yun, hindi yun madali. Kasi yun yung mga struggling years. Nakakaiyak po kayo magsalita. Nakakaiyak po kayo magsalita. Kahit sinabi na po sa akin ni Boss Vic, parang ikaw yung lead? Opo, meron pa rin akong fear na, baka anytime papalitan ako. Alam ko yung sinasabi mo, you're so used to the feeling of losing na sinasabi na sa'yo na ito na yung winning moment mo. Hindi mo pa ma-embrace kasi hindi ko ma-process yung ako na kasi sanay akong di pinipili. Parang ayoko ba yan? Anong memorable scene para sa'yo yung nagawa niyo? Recently lang po dito sa minamahal na shoot namin. May bago na kayo? Ako yung movie po. Nox, talaga nga no. Hindi na talaga matatawaran from Warapan ngayon. Movie na! Ashley, hello! Gen Z. 1999 ka Yes, pinanganak. 1999. Ganda niyo po. Nox, parang ikaw lang din. Ikaw ang peg ko dapat fresh. Tapos ilang taon mo nagustuhan mag-artista? First workshop ko po before sa Star Magic, siguro around 7 or 8. Nag-Star Magic ka pa nung 7 and 8 years workshop old ka? po, acting workshop. Hindi ko siya gustong-gusto before kasi ang layo ng personality ko sa personality dapat ng artista kasi sobrang mahihain ko po talaga. Tapos pinupush po ako ni Mami mag-VTRs, auditions. Pero hindi po ako nakukuha sa commercials. Tapos parang iniisip ko na para sa akin ba to ganun? Kasi nga, ang layo po ng personality ko. Not until po nung nag-start po ako sa Viva, which is yung sa Born to be a Star, singing contest. Kumakanta ka talaga? Tipo. Ang funny story po nun, bumiyahe po kami from Quezon Province. Tapos, Taga-Quezon talaga kayo? Opo, taga-Quezon po kami. Tapos, pagdating namin doon, singing contest pala to. So, nagtawa kami. Sabi ni Mami, kaya mo na anak, gawin mo na. Alam niyo po yung kumanta ka. Ganun si Mami po kasi before, kumanta ka dyan. May birthday yan, kumanta ka. Sige, ganun. Pero ako po talaga, minsan nawawala po ako sa tono. Madalas pala. So, ano kinanta mo? Yung 1,000 Years. Christina Perry. Pinaka-safe, opo. Tapos, ayun, talo po ako. Pero okay lang. Okay lang. Po. Experience na lang siguro. Yun po yung naging stepping stone ko para po, doon po kasi kumuha yung Viva na ititrain nilang mga artists. Tas, ayun po. Girl group? Yes, Nakailang girl group ka? Ang daming group. Tatlo, diba? 3 is a charm. Ano yung una? Yung una po, UGG, You Go Girls. Pangalawa, yung P-pop generation. I think 50 members po ata kami nun. Wala, 50. 50 po. Tapos yung Litz na po yung pangatlo, yung po yung last. Yan yung mga story ng It Really Pays to Wait. You've been in the industry for 15 years. And yung 15 years na yun, hindi yun madali. Kasi yun yung mga struggling years. Nakakaiyak po kayo magsalita. Nakakaiyak po kayo magsalita. Hindi, syempre marirealize mo lang looking back Diba? Yun yung 15 years of climbing, struggling, going around. Kumbaga sa bundok, ipaikot-ikot ka lang sa baba tapos hindi mo alam paano ka makakaakyat. Opo, diba? Tapos habang umaakyat kayo, syempre makikita mo yung iba nahuhulog, tapos minsan mahuhulog ka din, tapos akyat pa rin. Pero at least, nakalampas, nakarating. Kaya nga, sabi ko nga po nun, parang last ko na to kasi 25 na ako. Parang kailangan ko nang mag-isip ng next step. Alam ko yung sinasabi mo kasi meron tayong parang minsan deadline sa sarili natin. Opo. Pag hindi pa ako nakilala ng ganitong edad, wala na, okay na to, next na. Kasi di ba sa artista, pabataan, pa-freshan, pa-anuhan. Opo, totoo po yan. Iniisip mo, nako, by 20s, kapag hindi ko pa na-hit yun, wala na to. Pero ang maganda po nun, kasi parang 7 months po kung walang work nun. Tapos before yun, nung nasa girl group pa lang ako, yung leads po, sabi ko, sige, last ko na tong hanggang 25 na lang. Tapos pag after nito, wala pa din talaga. Okay na ako. At least tinry ko. Tapos, ang maganda po dun, parang tinuruan po ako ni Lord na
yung masaya ako kahit nasan ako, na maging contented muna kung saan niya ako ilagay bago niya ibigay kung ano yung desires ng heart ko. Parang yun yung ating devotion kaninang umaga. Talaga po? O diba, He's not changing your situation because He's changing you first. Ay, opo, tama. Diba? Tama. Hindi magbabago yung sitwasyon ng buhay mo. Ang una niyang binabago yung puso mo. Tama. Kumbaga sa isang espada, talagang padadaanin ka muna sa apoy, lilihahin ka muna ng mabuti. Yung salang-sala ka na, para pagdating mo sa gera, matulis na matulis ka. Parang in-equip ka muna niya. So, yun yung sinasabi ko yung 15 years na yun, akala mo parang paikot-ikot ka lang, walang nangyayari. It's actually a preparation sa kung ano yung ibibigay na opportunity para sa'yo. O yung pala itatanong ko sa'yo, bakit dun sa 15 years na struggling at naghihintay, naghahanap ng tamang break, bakit di ka nag-give up? Kasi gusto ko din po talaga yung ginagawa ko. Tsaka kahit na-reject ako before sa mga auditions, hindi ko siya nakikita na hindi siya para sa akin. Nakita ko lang siya na parang experience sa akin para matuto ako or para ma-enhance po yung confidence ko, ganyan. Tapos ayun po, nung pumasok po ako ng Viva, doon na po talaga na-hone po yung craft ko sa kanta, magsayaw. Pero alam mo, yung mga pinaka-painful moments in our lives and what we went through or what we've been through, yun yung nagsishape sa atin. Di ba? Tsaka ngayon po, parang mas ina-acknowledge ko po talaga yung weakness ko. Kasi the more na ina-acknowledge ko yung weakness ko, parang mas nare-realize ko na kailangan ko yung strength ni Lord. And mas nagagawa ko po ng maayos. Mas maganda po yung resulta kapag ganun po yung ginagawa ko. Ang galing talaga pag si God ang gumawa ng way. Kasi magbibigay ka ng deadline sa sarili mo, tapos may ibang timeline si Lord. Like 25 na ako, nung nakuha ko po yung role na ang Mutya. ng sexual. So kung hindi siguro dumating, sabi ko, ano na kaya gagawin ko? Kasi parang buong buhay ko, ito lang talagang gusto ko. So ayun, sobrang Paano na-amaze dumating? po talaga ako. Paano dumating yung mutya ng Section E? Nag-auditions po kami. Tapos, like, after po nung auditions, tinawagan po ako ni Boss Vic. Sabi niya, sa'yo na yan. Pinilit kita dyan. Ganun. Kasi parang may iba po yung may gusto dun sa role. So, parang marami po silang pinipitch para sa role. Pero hindi po ako naniniwala na parang kahit sinabi na po sa akin ni Boss Vic, parang Ikaw yung lead? Opo, meron pa rin akong fear na, baka anytime papalitan ako. Anytime aalisin yun. So, parang hindi ako excited, hindi ako super happy na, hindi talaga. Alam ko yung sinasabi mo, you're so used to the feeling of losing na sinasabi na sa'yo na ito na yung winning moment mo. Hindi mo pa ma-embrace kasi hindi ko ma-process yung ako na kasi sanay akong di pinipili. Parang ayoko ba yan? Alam din nila yon. Alam nila yung feeling na for so many years, hindi ka pinipili. Tapos one day, ikaw na yung pipiliin. Hindi mo alam kung paano i-process yung emotion. Opo, tapos noon, parang umuwi po kami nun sa province kasi nung 7 months pong wala akong work, nandun lang po ako sa Quezon province. Tapos naging Christian po ako ata 2013. Pero yun po talaga yung year na yun po talaga yung like na-encounter ko po talaga si Lord. Yun ko talaga na-feel yung presence niya. Parang pinaka-tumatak po sa akin nun, nag-quiet time po ako isang beses. Parang sabi, trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Parang nangingibabaw po nun yung takot ko sa utak ko. Tapos nung nabasa ko po yun, parang mas na-relax ako. Tapos ending, sa akin nga napunta. Tapos yung ang mutya, parang ang daming na-open na opportunities para sa akin. Kaya sobrang tumatak po talaga sa akin yung Bible verse na yun. Tapos alam mo na kung sinong partner mo nun? Opo. Pero mas hindi po ako nakafocus doon kasi nga lagi lead role. Parang mas nakafocus po ako na lead role. Parang kapag in-expect mo na mangyayari, mas masakit kasi kapag hindi natuloy. So nasanay po ako na kapag may blessing or kapag may mga news na ganyan, parang relax muna ako niya. Tingnan natin, wala pa naman eh. Parang, malay mo. Disappointment na yung ina-expect mo. Parang hindi masakit. Pero, ito na, syempre, magsisink in na yan unti-unti. Anong feeling nung una mong ma-meet si Andres, ni love team mo?
na-intimidate po ako sa kanya kasi ang tangkad niya. Tapos, natatakot po akong unang umapproach kasi natatakot ako na baka hindi ako mapansin, gano'n. Baka hindi pansin. Pero sabi niya na feel niya na natatakot daw po ako. So, siya po yung nag-a-approach sa lahat. Feeling ko sanay siya na na-intimidate sa kanya yung mga tao. Kaya sanay po siyang parang unang nag-hello, yung mga gano'n. Kaya sabi ko, mabait pala siya. Kasi isipin mo, di ba, kilala siya, bata pa lang siya, kilala na siya. Opo. Tapos anak siya ng 2 megastars sa Pilipinas. Hindi po talaga pumasok sa utak ko na, hala, ganito yung ipapartner sa akin. Parang mas naisip ko po na, hala, mas madaming lines na yung kailangan ko i-memorize. Kaya ko ba? Kaya ko kaya? Parang yun yung, doon ako mas nag-focus, doon ako mas na-pressure. So, nung nagkakausap na kayo ni Andres, Di ko po na-realize na magiging magka-vibe po pala kami. saan kayo nagkasundo ni Andres? Sobrang kalog niya din po, tsaka sobrang alam niyo po yun, kahit kanino niyo po siya isama, makaka-vibe niya po talaga. People person. Na-interview ko si Robin, sabi niya, isa ka daw sa mga tumutulong sa kanya spiritually. Yun po talaga laging kinikwento ko sa mga kasama ko. Yung experience ko kung paano si Lord sa journey ko sa pag-artista. And feeling ko parang natuwa din sila doon kasi nakaka-relate din sila kahit paano doon sa journey ko, di ba? Tsaka, sinabi niya na kayo daw ni Andres, talagang before take, sa set, nagpe-pray pa daw kayo? Opo, nagpe-pray po. Alam mo yung pressure po na dala namin bago sumalang. Pero alam po namin na hindi namin magagawa kung ano yung nagagawa namin kung di dahil sa binibigay na strength ni Lord talaga. Paano mo describe si Andres as a partner on and off screen? Thoughtful and caring po siya talaga. In what way? Pag sinabi mong thoughtful and caring. Sobrang gentleman niya. Tapos, yung pag-care niya, ramdam na ramdam mong genuine talaga. Ganun po talaga yung personality niya. Hindi lang sa akin, kundi sa taong nakakasama Ano yung niya. mga unang eksena? Like yung first time na gumawa kayo ng scene together? Yung mga unang scenes po kasi namin, halos puro away. Yung first taping day, mas in-enjoy lang po namin. Mas more on, lang po, pag sinabi ng director na agad, gagawin niyo, yung sunod lang po. Tapos pagtapos, kanya-kanya na buhay, ganun. Kasi hindi pa po kami close. Kailan kayo yung masasabi mo na Naging close po. naging close na kayo sa set? Naging close lang po kami, siguro palagitna na po nung mutya po. So slowly, during the taping, doon na kayo parang nag-open up Apa. to each other. Anong memorable scene para sa iyo yung nagawa niyo? Recently lang po dito sa minamahal na shoot namin. May bago na kayo. Apo, yung movie po. Looks talaga nga no. Praise Hindi God. na talaga matatawaran from Warapan ngayon. Movie na! Ano po? Okay. Ayun po yung sinasabi ko, yung pagiging thoughtful niya. Doon ko po sobrang na-appreciate kasi minsan po, inaatake po ko ng pagiging mahiyain ko. Parang na-realize ko na madaming nanonood. So, ang dami pong fear na nagsasalita sa utak ko. May isang eksena po na kailangan ko po umiyak. Tapos, ako lang po mag-isa sa camera lang, gano'n. Tapos, yung unang take po, di pa ako makahiga kasi nakikita ko, naku-conscious po ako, nakikita ko po siya dito, nanonood. Si Andres po. Tapos, nung second take na, nawala na siya. Sabi niya, nasa gilid ako, nagtago kasi na-feel ko, nahihiya ka. So, ayun, parang alam niya kung ano yung makaka-help po sa akin kapag kailangan ko ng tulong. And before po pala, nalala ko, sabi ni Boss Vic, alam mo, kailangan mo humanap ng John Lloyd mo. Parang si Sarah, kay John Lloyd, ganyan. Tapos, pagka-uwi ko, inisip ko, ang dami nang na-partner sa akin. Tapos, sino po ba hindi ko na-partner? Wala akong maisip. Parang hindi pa po ata Viva nun si Andres. Or hindi ko po siya naisip talaga kasi pa-partner sa akin. Parang ganun. So sabi ko, wala na to. Sabi ko, i-ano na lang kapag may mga project, galingan ko na lang. Lagi ko na lang ibigay yung best ko para kung di man ako sisikat sa love team, mapapakita ko yung kakayanan ko. Masisikat ako sa kung ano yung kaya kong gawin. Opo, yun. Tapos, ang galing kasi kahit pa paano, nangyari pa din. Hindi mo iniisip na pwedeng mangyari sa'yo? Ang galing talaga. Na-meet mo na yung parents niya? Opo, nakasama ko po sila Ate Charlene, tsaka si Kuya Aga? Opo, sa The Purse. Nasali po kasi ako sa The Purse. Yung sitcom po nilang family. Kamusta yun? Masaya po, sobrang bait nila. Sobrang mararamdaman mo talaga na sobrang humble, sobrang down to earth. Okay, ito gagawin. Magsa-slambok tayo. Ito yung mga gusto nilang malaman tungkol sa inyo. Ano ang mga qualities na gusto mo sa isang lalaki?
Ako po, gusto ko po talaga yung mabait. Sa features, sa mukha, saan ka na-attract na nahahanap mo na pinakagwapo sa isang lalaki? Mata. Aside sa mata, ano pa? Gusto ko po yung mga baby face. Talaga nga namang Cute ba? Andres. Talaga nga namang baby face. So, saan ka? Mistiso? Chinito? Pinoy? Siguro Pinoy. Sa Pinoy Na baby looking ka. face. Na Sige, talaga yung baby face. Pinoy na baby face. Okay. So, sino ang crush mo sa showbiz? Nagagapuhan ka sa showbiz. Sige, parang nakaka-intimidate yung crush eh. Baka sabihin, Ashtin, crush si... Ay, nagagapuhan ka sa showbiz. Nagagapuhan. Si Andres. Hindi ka... Hindi kasi... Andres! Hindi kasi parang mas Uy, ang gwapo ni Andres. Oh, di ba po kayo din Grabe. po nagagapuhan po sa Nakita kanya? ko nga rin siya. Hindi kasi sila Andres at si Atasha, nung nagdadabas kami ni Ate Charlene, tumatakbo-takbo sila sa nakwento niya nga po hallway. yan. Sabi niya, ay, hindi ko ba sabihin? Ganda-ganda daw po siya sa inyo noon. Sabi niya. Tahan sa atin si Andres. Sabi niya po. Uy, nakikita ko sila, ang bata pa nila Oo. noon. Kaya nga nakita ko, ay grabe, 6'2" na siya. Alam ko yun. Babalik tayo dun sa slam box, diba? Who's your crush? Describe your crush. Hobbies. Yan ang mga Hobbies. slam box. Okay, Oo, ano ang hobbies. hobbies? Pag walang taping, walang ginagawa, anong gustong gawin ni Ashtin? Gusto ko, homebody po kasi ako, so bahay lang. Papahinga, gagawa ng mga kailangan gawin sa bahay na hindi ko nagagawa kapag may work. Describe yourself. Ay, Yun. describe yourself! Diba nasa slam book yan? Describe yourself. Nilalagay ko nun, tahimik, mahiyain, kalog. Siya yung nilalagay. Favorite TV show? Princess and I. Favorite movie? A Walk to Remember. Favorite actor? Si Barbie Fortesa. Favorite actress? Yan. Yes. Favorite actor? Si John Lloyd. Favorite book? Bible. What makes you cry? Ngayon, ang what makes me cry ko ngayon is kapag nababalikan yung journey ko before. Tapos kung nasan ako ngayon, so yun po yung nagpapayak sa akin. What makes you happy? Yung blessings po na nakakuha ko ngayon. Patapos na yung slam book. Motto in life. Ay! Always be kind na lang. Kasi mababaw pero minsan mahirap gawin. Paano nabago yung buhay mo after ng breakthrough role mo sa Mutya? Parang ngayon po hindi na po ako nahihirapang mag-approach kasi hindi na ako natatakot na, baka hindi ako pansinin. Kasi parang nakita na nila kung ano po yung kaya kong gawin din and parang mas naniniwala na po sila sa akin. Kasi kung ngayon po na, hello po, parang ganun po kasi ako. So parang, kaya mo ba magganto? Kaya mo ba yan? Pero dahil parang napanood na po nila yung mga performances ko po sa Mutya, ganun, parang mas naniniwala po sila sa akin. And parang yun po yung nagpo-push sa akin na parang mas maniwala din sa sarili ko. Kasi mabilis po ako ma-down talaga. Mabilis po akong pasukan ng doubts. Kanina kasi yung simula ng conversation natin, pinag-usapan natin yung mga struggling years. So looking back at your struggling years, and now na unti-unti nang natutupad yung mga pangarap mo, binuksan na ni God yung doors. Tapos after niya buksan yung doors, sobrang dami ng mga pinto ang nagbukas para sa'yo. Kamusta ngayon yung feeling na natupad na yung dream mo? Yung matagal mo nang hinihintay? Masaya. Sobrang saya. Parang sobrang amazed po talaga ako. Nagsisink in na ba sa'yo? Iyak naman ako. Iyak na naman. Ito na naman kami. Therapy na naman tayo. Parang hindi pa rin masyado kasi parang yung fear ko naman ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan maglalast. Pero sobrang thankful ako kasi si Lord talaga. So, paano mo i-describe ngayon yung journey mo sa showbiz? Ngayon na kahit pa paano, parang lahat ng paghihirap mo, nagbunga na. Na-feel ko talaga dito yung presence ni Lord. Yung beauty sa paghihintay, yung beauty sa rejections, nandun. Parang may magandang pinatunguhan na nung mga panahon na yun, hindi mo naiintindihan, pero kailangan mo lang i-trust si Lord at gawin kung ano yung sa tingin mo dapat mo gawin. Gawin mo ng maayos. Kapag napapagod ka, gawin mo pa rin ng maayos. Kapag feeling mo hindi na para sa'yo, gawin mo pa rin ng maayos kasi hindi ka naman ilalagay ni Lord sa isang posisyon kung hindi makakatulong sa'yo. And when you finally receive the blessing?
na pinagpe-pray mo ng matagal? After po, nung na-receive ko po yung mutya, ang naalala ko po, prayer ko po noon hanggang ngayon is parang wag baguhin ni Lord yung heart ko. And wag alisin yung relationship ko nang dahil sa answered prayer. Parang gusto ko na, Lord, ngayon na nabigay mo na sa akin yung desires ng heart ko, sana bigay niyo pa rin sa akin yung willingness ko, yung eagerness ko na makilala pa rin kayo. Yan. Anong message mo na lang sa mga Gen Z katulad mong nangangarap? Gusto ko talagang i-highlight kung paano ginawa ni Lord na makuha ko yung posisyon ko ngayon from mahiyain na hindi ko alam kung para sa akin ba tong life na to, na wala akong nakukuhang projects agad, laging rejections, ganyan, tagal mong naghintay. Pero kapag tinrust mo talaga si Lord, parang kapag binigay mo sa Kanya yung hope mo, yung trust mo, hindi ka talaga mabibigo. May movie kayo. Opo, meron po. This September 24 na po yan. Minamahal, Sandang Bulaklak para kay Luna. Directed by Jason Paul Lacsamana. Kasama mo dun si Andres Mula po. At marami pa yung bahay. Ito na talaga. Alam mo, pag tinitignan kita sa screen, tapos pag tumawa ka, kamukha mo si Atasha minsan. Ay, talaga. Baka po sa mata din. Sa mata. Opo, meron po. Sabi sa comments na babasa ko po minsan. Cutie. Anong height mo? 5'2". 10 inches ang tangkad ni Andres sa'yo. Nag-kissing scene na ba kayo ni Opo. Andres? Opo. Paano kayo nag-kissing scene? Naka-apple box ka? Kapag close-up na naka-apple box na po ako. Pero pag hindi, Buhat ka tungo niya. siya. Tungo siya. Hindi ba nakakahiya mag-kissing scene? Nung una po, hiyang-hiya ako. Kasi di ba wala magtuturo? Nung una po, hiyang-hiya ako. Di ba wala nagtuturo? Eh, pag hindi ka naman talaga tingin mo magaling sa ganon. Tapos ang daming tao. Di ba? Yung first kissing scene po kasi namin, hindi po siya parang ganyan lang. Smack lang naman, pero parang nakabakhag po kasi, parang accidental kiss siya. Kilig naman yung Tapos nakabuhat po. Ang hirap. Tapos hindi Binuhat ka niya? Opo, hindi, nakabuhat po backhag ganyan. Para ma-accident kiss na Tapos gano'n. nag-kiss kayo? Opo, parang gano'n. So, ayun. Yun yung first kissing scene niyo? Opo, hirap na hirap po. Kabang-kaba po talaga ako Kaba, noon. no? Maraming salamat for watching today's Tony Talks. And for more meaningful conversations like this, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat!